Sapat na ang 5 taon ng pagdurusa. Habang ang asawa niyang si Ramon ay abala sa pakikipaghalikan sa ibang babae, si Ina ay nagtitiis sa pangungutya ng sarili niyang biyenan. Itinapon ang kanyang dangal na parang basura sa gitna ng publiko. Ngunit sa sandaling tumalikod siya, isang bagong ina ang isinilang, ang babaeng handang bawiin ang lahat. Handa ka na bang makita ang kanyang muling pagbangon mula sa abo ng pagkakanulo? Ano ang gagawin mo kapag ang taong inaapakan mo ay may hawak palang susi sa iyong pagkawasak? Iyan ang totoo, Ina. Ang pagiging asawa mo sa anak ko ay isang malaking pagkakamali. Para kang anino sa bahay na ito, walang silbi, walang halaga, at lalong walang karapatan. Ang boses ni Doña Consuelo ay matalim na parang labaha, humihiwa sa katahimikan ng kusina. Kasalukuyan nitong itinutulak ang plato ng nilutong sinigang ni Ina sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng seramika ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Napayuko si Ina. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang huwag pumatak ang kahit isang luha. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang basahan na kanina lamang ay ginamit niya sa paglilinis ng mga mamahaling gamit ni Consuelo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, namumula sa matinding pagtitimpi. Hayaan mo na, Doña Consuelo, pabulong na sagot ni Ina. Ang boses ay pilit na pinapatag kahit na tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Linilinis ko na po, hindi ko na po uulitin. Linisin mo? Sa tingin mo ba sapat na ang paglilinis mo para mabura ang kahihiyang idinudulot mo sa pamilyang ito? Tumawa si Consuelo, isang tawang puno ng pangungutya, habang pinapanood si Ina, na lumuhod sa sahig upang pulutin ang mga basag na pinggan. Sa kabilang silid, narinig ni Ina ang tawanan ni Ramon, kasama ang isang babaeng boses na hindi pamilyar. Ang bawat halakhak nito ay tila karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito ang lalaking ipinaglaban niya, ang lalaking pinangakuan siya ng habambuhay na pag-ibig sa harap ng altar. Ngayon, ang pangakong iyon ay isa na lamang alikabok na tinatangay ng hangin. Ipinikit ni Ina ang kanyang mga mata. Sa bawat piraso ng basag na plato na kanyang pinupulot, ramdam niya ang pagkakapira-piraso rin ng kanyang sariling loob. Ang utang na loob na dati ay naging tanikala niya, ang utang na loob sa pamilyang kumupkop sa kanya nang siya ay ulila, ay naging isang mabigat na kadenang sumasakal sa kanyang kalayaan. Bakit? Bakit kailangan kong maranasan ito? Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit wala siyang matanggap na sagot kundi ang malamig na hangin sa loob ng mansyon. Lumapit si Consuelo at inihagis ang isang makapal na sobre sa harap ng mukha ni Ina. Pirmahan mo ang annulment papers at ang waiver na ito. Mula ngayon, wala ka ng karapatan sa kahit anong ari-arian ng pamilya namin. Huwag kang mag-alala, may baon ka namang maliit na halaga para makaalis ka rito kasama ang bata. Napatigil si Ina. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Ang bata, si Junior? Ano ang ibig ninyong sabihin, Doña Consuelo? Ang ibig kong sabihin ay hindi siya kabilang sa pamilyang ito. Sagot ng matanda ng walang anumang emosyon. At bago pa siya maging sagabal sa reputasyon ng anak ko, mas mabuting ilayo mo na siya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Ina ay naputol. Ang katahimikan na dati ay kanyang naging sandata, ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot na kalinawan. Tumingin siya kay Consuelo, hindi na bilang isang aliping sumusunod, kundi bilang isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ngunit paano siya lalaban kung wala siyang hawak na kahit ano? Paano niya poprotektahan ang kanyang anak kung ang mundo mismo ay gustong itakwil sila? Nanginginig ang mga kamay ni Ina habang hawak ang sobre. Ang papel sa loob nito ay hindi lamang basta dokumento. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pamilya. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na humahampas sa kanyang dibdib. Parang isang ibong nakakulong na naghahangad na makawala. Tumayo siya mula sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nananakit dahil sa pagkakaluhod sa matigas na marmol. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid, bawat hakbang ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mansyon na dati ay tinawag niyang tahanan ay tila naging isang malaking kulungan na puno ng mga multo ng kanyang mga maling desisyon. Pagpasok sa loob, agad niyang ikinulong ang pinto. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Bumagsak siya sa gilid ng kama at napahagulgol. Ngunit hindi ito ang uri ng pag-iyak na maingay. Ito ay isang tahimik at masakit na pagdaloy ng luha, ang uri ng pag-iyak na kinakain ang sarili dahil sa matinding kahihiyan. Hindi ako maaaring sumuko.
Hindi para kay Junior, bulong niya sa kanyang sarili habang hinahaplos ang malambot na kumot kung saan natutulog ang kanyang anak. Biglang nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay na nakasingit sa ilalim ng sahig, malapit sa paanan ng kama. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, luma at nababalot ng alikabok. Sa loob ng 5 taong paninirahan niya rito, hindi niya napansin ang kahon na iyon. Nanginginig na kinuha ni Ina ang kahon. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang lumang litrato at isang gintong susi na may kakaibang ukit. Sa likod ng litrato, nakasulat ang isang pangalan na matagal na niyang kinalimutan, Eduardo de la Vega. Nanlaki ang mga mata ni Ina. Ang pangalang ito ay hindi basta-basta. Ito ang pangalan ng isang makapangyarihang negosyante na matagal nang nabalitang nawala matapos ang trahedya sa kanilang pamilya. Bakit ito nasa ilalim ng kama na ibinigay sa kanya ni Doña Consuelo noong siya ay ikinasal? Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ina, buksan mo ang pinto na ito. Ang boses ni Ramon ay puno ng pagkainis. Ano pang tinatagal-tagal mo riyan? Ayusin mo ang gamit mo at lumayas na kayo ng bata bago pa magbago ang isip ni Inay. Mabilis na itinago ni Ina ang kahon sa loob ng kanyang maliit na bag. Pinahid niya ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Ang pagmamakaawa na dati ay laging nakaguhit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ako aalis ng walang laban, Ramon, bulong niya sa kanyang sarili habang hinahawakan ang hawakan ng pinto. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang mukha ni Ramon na halatang iritado. Sa likod nito, nakita niya ang babaeng kasama nito kanina, nakapulupot ang braso sa braso ng kanyang asawa. Ang babae ay nakasuot ng mamahaling alahas. Mga alahas na dati ay pag-aari ng ina ni Ina, ang tanging pamana na pilit na kinuha ni Doña Consuelo sa kanya. Ina, nakikinig ka ba? Bulyaw ni Ramon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ibigay mo na ang kwintas na suot mo ngayon. Ibigay mo na rin ang singsing na iyan. Wala ka ng karapatan sa mga iyan. Tiningnan ni Ina ang singsing sa kanyang daliri. Ito ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Ang bawat kumislap nito ay tila paalala ng kanyang nakaraan na unti-unting binubura ng pamilyang ito. Ang singsing na ito ang huling bagay na natitira sa akin, Ramon, sagot ni Ina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Kung gusto mo, kunin mo, pero tandaan mo, may mga bagay na hindi nabibili ng pera at ang kahihiyang ginagawa ninyo sa akin ngayon ay babalik din sa inyo sa paraang hindi ninyo inaasahan. Tumawa ng malakas ang babaeng kasama ni Ramon. Ang tapang naman pala ng aliping ito, Ramon. Bakit hindi mo na lang itapon sa kalsada ang babaeng ito? Ramdam ni Ina ang pagkulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat salitang binitawan ng babae ay isang patunay na matagal na silang pinagtatawanan sa loob ng mansyong ito. Maghintay lang kayo, isip ni Ina. Ang susi na hawak ko ay hindi lamang susi sa isang kahon. Ito ang susi sa inyong pagbagsak. Hindi na hinintay ni Ina ang susunod na sasabihin ni Ramon. Sa isang mabilis na kilos, hinubad niya ang singsing mula sa kanyang daliri at inilapag ito sa mesa sa tabi ng pinto. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay tila isang deklarasyon ng giyera. Iyan ang hinihingi mo, di ba? Wika ni Ina, diretso ang tingin sa mga mata ng asawa. Kunin ninyo ang lahat ng material na bagay. Pero tandaan ninyo, ang tunay na halaga ay wala sa inyo at kailanman ay hindi ninyo ito mauunawaan. Iniwan niya ang dalawa na nakatulala. Ramdam niya ang galit ni Ramon, ang pagkabigla ng babae, ngunit wala na siyang pakialam. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa silid ng kanyang anak. Pagpasok, niyakap niya ng mahigpit si Junior. Ang bata, na tila ramdam ang tension, ay gumising at yumakap din sa kanya ng mahigpit. Mama, bakit po tayo aalis? Tanong ng bata sa mahinang tinig. Hinalikan ni Ina ang noo ni Junior. Maghahanap tayo ng mas magandang lugar, anak. Lugar kung saan hindi tayo laging nasasaktan. Ngunit habang abala siya sa pag-iimpake ng kakaunting damit, isang boses ang muling nagpabigat sa hangin. Si Doña Consuelo ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig, tila isang halimaw na handang lumamon. Sa tingin mo ba ay makakalabas ka ng bahay na ito nang dala ang bata? Tanong ni Consuelo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pananakot. Ang bata ay anak ng pamilyang ito. Legal na papel ang hawak namin. Kung susubukan mong tumakas, tatawag ako ng pulis at sasabihin kong ninakaw mo ang anak ko. Napatigil si Ina.
Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Pulis, legal na papel. Napagtanto niya na lahat ng kanyang ginawa sa nakaraang 5 taon, ang pagpapakumbaba, ang pagtitiis, ay ginamit lamang laban sa kanya upang ikulong siya sa isang legal na bitag. Bakit ninyo ginagawa ito? Tanong ni Ina, ang boses ay nanginginig na sa tindi ng sakit. Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Binigay ko ang buhay ko sa pamilyang ito dahil ikaw ay isang basurang napulot lang namin, tugon ni Consuelo habang papalapit sa kanya. At ang basurang katulad mo, nararapat lang na itapon sa tamang lalagyan. Sa gitna ng desperasyon, naalala ni Ina ang gintong susi sa loob ng kanyang bag. Hindi niya alam kung ano ang bubuksan nito, pero ito lang ang tanging bagay na naiiba sa kanyang nakaraan. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang mahanap ang katotohanan tungkol sa pangalang Eduardo de la Vega. Biglang tumunog ang telepono sa sala, isang malakas at paulit-ulit na tunog na bumasag sa tensyon. Si Ramon ay nagmamadaling sumagot. Hello, sino ito? Ano, ang De La Vega Holdings? Bakit kayo tumatawag dito? Napatigil si Consuelo. Ang mukha nitong maputla ay lalong namutla. Si Ina, na nakikinig mula sa loob ng silid, ay nakaramdam ng isang kakaibang kaba. De La Vega? Anong nangyayari? Tanong ni Consuelo sa anak. Sinasabi nila na may bibilhin daw silang lupa sa San Diego at ang taong nagmamay-ari ng korporasyon ay darating ngayon din para inspeksyonin ang mga ari-arian sa lugar na ito. Sagot ni Ramon, ang boses ay bakas na ang kaba. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Ina. Kung ang pamilyang ito ay natatakot sa pangalang De La Vega, marahil ay may kinalaman ito sa kahong nahanap niya. Inay, tawag ni Ina sa matanda. Ang kanyang boses ay puno ng kakaibang tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling. Kung ang mga De La Vega ay darating, sigurado akong malalaman din nila ang lahat ng baho na tinatago ninyo sa mansyong ito. Gusto niyo bang magsimula tayo sa kung paano niyo pinagkakaitan ng mana ang mga taong dapat ay tunay na nagmamay-ari nito? Nanlaki ang mga mata ni Consuelo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Anong alam mo, babae? Ngumiti si Ina, isang ngiti na hindi na puno ng luha, kundi puno ng babala. Mas marami pa sa inaakala ninyo. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng mansyon ay tila isang pag-usad sa kumunoy. Ang tensyon sa pagitan ni Ina at ni Doña Consuelo ay kasing talim ng mga kutsilyong nakahanay sa kusina. Habang si Ramon ay abala sa pag-ayos ng kanyang kurbata, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali, tanda ng matinding pagkabalisa sa pagdating ng mga kinatawan mula sa De La Vega Holdings. Hindi lumabas si Ina sa silid. Sa halip, ginamit niya ang oras na yon upang masusi ang gintong susi. Sa ilalim ng malabong liwanag ng bumbilya, nakita niya ang isang maliit na ukit sa ulo ng susi, isang simbolo ng isang agila na nakadapo sa isang korona. Ito ang tatak ng pamilya ng kanyang ina, isang alaala na pilit na ipinagkait sa kanya ng mga magulang na nag-alaga sa kanya bilang isang katulong. Sino ka ba talaga, Ina? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang tunog ng pagdating ng mga sasakyan sa labas. Ang mga gulong ay dumaan sa malalapad na bato ng driveway, na sinusundan ng pagbukas ng mga mabibigat na pinto ng sasakyan. Isang kaluskos ng mga sapatos na naglalakad ng mabilis at pormal ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ramon, salubungin mo sila. Huwag na huwag mong hayaang makapasok sila sa opisina ko, utos ni Consuelo. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pilit na pagpapakita ng awtoridad. Lumabas si Ina ng silid. Bitbit ang kanyang bag kung saan nakatago ang susi. Hindi siya natatakot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan na hindi nanggagaling sa kayamanan, kundi sa katotohanan na matagal nang nalibing. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Ramon na nakayuko sa harap ng isang lalaking nakasuot ng napakamahal na suit. Ang lalaki ay may edad na, may mga pilak na hibla sa kanyang buhok, at may matatalim na mga mata na tila bumabasa sa bawat sulok ng mansyon. Ito si Mr. Salazar, ang kanang kamay ni Don Eduardo de la Vega. Ang mansyong ito ay bahagi ng mga pag-aari na kailangang suriin bago ang pinal na paglilipat ng titulo. Wika ni Mr. Salazar, ang kanyang tinig ay malamig at hindi tumatanggap ng pagtutol. Nasaan ang kasalukuyang nakatira rito? Sumulyap si Ramon kay Ina, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na huwag siyang magsalita. Ngunit si Ina ay dahan-dahang humakbang pababa. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ako ang nakatira rito,
Sagot ni Ina, ang kanyang tinig ay malinaw at hindi nag-aalinlangan. Napalingon si Mr. Salazar kay Ina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Tila may nakita siyang pamilyar sa mukha ng babae. Ikaw, anong pangalan mo? Ina, sagot niya. Bago pa makapagsalita si Consuelo upang pigilan ang usapan, biglang may inilabas na isang dokumento si Mr. Salazar mula sa kanyang portfolio. Ito ay isang pag-ari na nakapangalan sa isang trust fund na matagal na nating hinahanap. Ayon sa mga tala, ang taong may karapatan dito ay ang babaeng nagngangalang Ina na nawala noong trahedya ng mga De La Vega. Ang buong mansyon ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mga salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Ramdam ni Ina ang paghina ng tuhod ni Doña Consuelo sa kanyang likuran. Ang bawat paghinga ng pamilya ng kanyang asawa ay naging mababaw at mabilis. Hindi totoo yan, sigaw ni Consuelo. Ang kanyang pagiging sopistikado ay tuluyang naglaho. Siya ay isa lamang ampon, wala siyang kinalaman sa mga De La Vega. Lumapit si Mr. Salazar kay Ina at dahan-dahang inilabas ang isang maliit na litrato. Kilala mo ba ang babaeng ito sa litrato? Tiningnan ni Ina ang litrato. Isang magandang babae na may kaparehong hugis ng mukha sa kanya. Suot ang kwintas na may pendant na hugis agila. Ang pendant na dati ay pag-ari niya bago ito ninakaw ni Consuelo. Yan ang aking ina, bulong ni Ina, habang ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aabuso, ito ay isang plano pala upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Kung ganon, ani Mr. Salazar, habang tumitingin ng matalim kay Consuelo, dapat na nating simulan ang pagbawi sa lahat ng ninakaw ninyo. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging manipis. Mahirap lang hapin para sa pamilya ni Ramon. Habang si Mr. Salazar ay nananatiling kalmado, ang paligid naman ay unti-unting napupuno ng tensyon na halos maging konkretong bagay na humahadlang sa paghinga. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ramon. Ang boses ay garalgal habang sinusubukang magtago sa likod ng kanyang ina. Hindi maaari. Ang babaeng ito ay walang alam sa negosyo. Wala siyang kinalaman sa pamilyang De La Vega. Ang nakaraan ay hindi natatago habang buhay, Ginoong Ramon, sagot ni Mr. Salazar, habang unti-unting nilalakad ang paligid ng sala. Sinusuri ang bawat mamahaling gamit na tila pag-aari na niya. Ang mga dokumentong hawak ko ay hindi lamang basta papel. Ito ay katibayan ng isang krimen ng pagkakait sa mana ng isang tagapagmana. Tumingin si Ina kay Doña Consuelo. Ang matanda, na dati ay ubod ng yabang at tila reyna ng mansyong ito, ay nakaupo na ngayon sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilan sa panginginig. Nawala na ang gaslighting. Nawala na ang matatalim na salita. Ang natira na lamang ay ang takot sa isang realidad na hindi na niya kayang manipulahin. Ina, tawag ni Mr. Salazar sa kanya. Ang tono ng boses ay naging mas magalang. May karapatan kang paalisin ang sinumang hindi mo nais manatili sa ari-ariang ito, ngayon din. Lumingon si Ina sa kanyang paligid. Nakita niya ang bawat sulok ng mansyong ito na naging saksi sa kanyang pagtitiis. Naalala niya ang bawat gabi na siya ay umiyak sa kusina. Ang bawat araw na siya ay hinamak sa harap ng ibang tao. Ngayon, ang lahat ng kapangyarihang ito ay nasa kanyang mga kamay. Hindi ko sila paalisin ng basta-basta, wika ni Ina, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na ikinagulat ng lahat. Gusto kong malaman ng buong bayan kung sino talaga sila. Gusto kong makita nila na ang basurang itinuturing nila ay ang siyang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Mr. Salazar. Ipa-audit ang lahat ng accounts ng kumpanya at ng pamilyang ito, utos ni Ina. Simula sa araw na ito, bawat sentimo na ginastos nila mula sa trust fund na dapat ay para sa akin ay kailangang maipaliwanag. At Ramon, ibalik mo ang singsing na kinuha mo sa akin. Yan ang unang hakbang ng iyong pagbabayad. Si Ramon, na dati ay puno ng pagmamataas, ay napayuko. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan habang dahan-dahang kinukuha ang singsing mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito kay Ina ng walang imik. Hindi ito tapos, Ina, bulong ni Consuelo, na sinubukang tumayo kahit pamahina ang kanyang mga binti. Hindi ka tatagal. Ang mundong ito ay hindi para sa mga taong katulad mo. Ang mundong ito ay hindi na para sa mga taong katulad ninyo, sagot ni Ina, habang isinusuot muli ang kanyang singsing.
Ang metal na malamig ay dumampi sa kanyang daliri, isang paalala na sa wakas, siya ay muli ng buo. Habang naglalakad palabas si Mr. Salazar para tawagan ang mga awtoridad, naiwan si Ina sa gitna ng sala. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ramdam niya ang isang malalim na kalungkutan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa nasayang na panahon. Ngunit sa pagpasok ni Junior sa sala at pagyakap sa kanyang binti, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Ang susi na nahanap niya ay hindi lang nagbukas ng isang kahon, ito ang nagbukas ng pinto para sa kanyang kalayaan. Ang buong bayan ng San Diego ay tila isang entablado na handa nang gumanap ng huling yugto ng isang trahedya. Sa loob ng opisina ni Mr. Salazar, na pansamantalang itinatag sa loob ng mansyon, nakalatag ang mga dokumentong naglalaman ng katotohanan. Ang mga palsipikadong lagda, ang mga nakaw na pondo, at ang mga lihim na transaksyon ni Doña Consuelo. Si Ramon ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga balikat ay bagsak na bagsak. Ang babaeng kanina lamang ay kasama niya, ang babaeng itinuring niyang higit pa kay Ina, ay kanina pa umalis nang hindi man lang lumingon, matapos malaman ang posibilidad na mawala ng pera ang pamilya. Iyon ang unang sampal ng realidad sa kanya, na ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay nakatali lamang sa salapi. Ang lahat ng ito, panimula ni Mr. Salazar habang itinuturo ang mga dokumento, ay sapat na para makulong si Doña Consuelo at ikaw, Ramon, sa loob ng mahabang panahon. Ang embezzlement o pagnanakaw ng pondo mula sa isang trust fund ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang krimen. Si Consuelo, na nakaupo pa rin sa silya, ay hindi na makatingin ng diretso. Ang kanyang mukha ay tila naging malupit na mapa ng kanyang sariling kasamaan. Wala kayong laban sa akin. Konektado ako sa mga opisyal dito. Kaya kong bilhin ang hustisya. Subukan ninyo, sagot ni Ina, nakakarating lang. Bitbit ang isang file folder na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng ari-arian, na siya mismo ang naghahanap sa loob ng mga lihim na cabinet ng mansyon. Ngunit huwag mong kalimutan, Consuelo, na ang mga taong binayaran mo ay babaligtad din sa sandaling makita nilang mas malaki ang mawawala sa kanila kaysa sa kikitain nila. Inilapag ni Ina ang folder sa mesa. Ang lahat ng ito ay ebidensya na pilit mong itinago sa loob ng 5 taon. Ang pagkamatay ng aking mga magulang ay hindi isang aksidente, di ba? Ito ay isang pagtatangka na kontrolin ang lahat ng ari-ariang ito. Nabigla ang lahat. Ang pagkakabanggit sa pagkamatay ng mga magulang ni Ina ay nagpatahimik sa silid. Si Ramon, na hindi alam ang katotohanang ito, ay tumingin sa kanyang ina ng may halong gulat at takot. Inay, ano ang sinasabi niya? Totoo ba yun? Hindi sumagot si Consuelo. Ang kanyang pananahimik ang nagsilbing kumpirmasyon. Ina, tawag ni Mr. Salazar, ang Don ay paparating na sa mansyon. Nais niyang siya mismo ang humarap sa pamilyang ito. Ang pagdating ni Don Eduardo de la Vega ay hindi lamang isang pagbisita. Ito ay isang bagyo na wawasak sa lahat ng natitirang kayabangan ni Consuelo. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang matandang lalaki na may tindig ng isang hari. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat at awtoridad. Hindi siya tumingin kay Ramon o kay Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Ina. Patawarin mo ako, anak. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsisisi na matagal na niyang kinimkim. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang magdusa sa kamay ng mga taong ito ng napakatagal. Naramdaman ni Ina ang isang baha ng emosyon, ang pagkasabik, ang sakit, at ang kaluwagan. Ang taong inakala niyang matagal nang nawala ay nasa harap niya, buhay at handang protektahan siya. Si Consuelo, sa isang desperadong kilos, ay biglang lumapit kay Ina at pilit na hinawakan ang kanyang braso. Ina, pakiusap! Sabihin mo sa kanya na nagkamali lang ako. Sabihin mo na ituring niyo pa rin kaming pamilya. Tinabig ni Ina ang kamay ng matanda. Hindi kita kaaway, Consuelo. Ang kaaway mo ay ang sarili mong kasakiman. Ang hustisya ang magdedesisyon kung ano ang nararapat sa inyo. Sa labas, narinig ang pagdating ng mga sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa mga bintana ng mansyon na tila naghahatid ng liwanag sa isang madilim na kasaysayan. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyang pulis ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa loob ng mansyon, na tila mga aninong humahabol sa nakaraan ni Doña Consuelo. Sa gitna ng kaguluhan,
Si Don Eduardo ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Ina. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng anak. Isang tahimik na pangako na wala nang sinumang makakasakit sa kanya. Ilabas ninyo sila, utos ni Don Eduardo sa mga pulis. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng kapangyarihang hindi may kakaila. Si Ramon, na dati ay mayabang na nagmamaneho ng mamahaling kotse, ay nakayuko na ngayon habang pinupusasan ng mga awtoridad. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay unti-unting lumilitaw sa kanyang anyo. Si Doña Consuelo naman, habang hila-hila palabas, ay patuloy na sumisigaw ng mga sumpa. Hindi niyo ako matatalo, ibabalik ko ang lahat ng ito. Ina, hindi ka magtatagal sa posisyong yan. Ang boses ni Consuelo ay umaaling-awngaw sa mga pader ng mansyong dati ay kanyang pinagharian. Hindi man lang lumingon si Ina. Hinarap niya ang bintana at pinanood ang pag-alis ng mga sasakyan. Ramdam niya ang pagkawala ng isang malaking tinik sa kanyang dibdib. Ang mansyong ito, na dati ay isang bilangguan, ay nagsisimulang magbago. Ang mga alikabok sa mga mamahaling vase at ang mga mantsa sa mga alpombra, lahat ay tila humihingi ng bagong simula. Ina, tawag ni Don Eduardo. Humarap si Ina sa kanyang ama. Marami akong dapat ipaliwanag. Marami akong dapat itama. Ngunit sa ngayon, ang nais ko lang ay makasama ka at ang apo ko. Tumulo ang luha ni Ina. Ang sakit ng nakaraang 5 taon ay hindi agad mawawala, ngunit ang presensya ng kanyang ama ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalain. Junior, tawag ni Ina sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa sofa. Lumapit ang bata at niyakap ang kanyang ina. Tumingin si Don Eduardo sa kanyang apo at sa pagkakataong iyon, ang malamig na ekspresyon ng matanda ay natunaw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiti ng isang lolo na handang ibigay ang mundo sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang pagbagsak ng pamilya ni Ramon ay nag-iwan ng isang malaking bakante sa lipunan. Maraming mga empleyado ang nawala ng trabaho, maraming mga supplier ang hindi nabayaran. Alam ni Ina na hindi pa tapos ang laban. Ang pagbawi sa ari-arian ay simula pa lamang. Ang pagpapanumbalik ng tiwala ng mga taong naapektuhan ng korupsyon ni Consuelo ay isa pang mahabang paglalakbay. Mr. Salazar, tawag ni Ina. Ayusin mo ang lahat ng pasahod ng mga empleyado na hindi nabayaran ni na Consuelo. Gamitin ang pondo mula sa aking personal na account. Hindi sila dapat madamay sa kasalanan ng pamilyang iyon. Napangiti si Mr. Salazar. Masusunod, Ina, iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang tunay na tagapagmana. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, nakatulog si Ina ng mahimbing. Walang takot, walang pangamba, walang Doña Consuelo na magbubukas ng pinto para mang-insulto. Ngunit sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, isang mahinang tunog ng telepono ang umalingaw-ngaw sa sala. Isang tawag mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Kinuha ni Ina ang telepono. Hello? Akala mo ba tapos na ang lahat, Ina? Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Boses ng babaeng dati ay kasintahan ni Ramon. May mga lihim pa ang pamilyang De La Vega na hindi mo alam. Lihim na mas masakit pa sa ginawa ni Consuelo. Mabilis na napaupo si Ina sa kama. Ang kaba ay muling bumalik. Sino ang babaeng ito at anong lihim ang tinutukoy niya? Ang boses ng babae sa kabilang linya ay malamig at puno ng lason. Isang paalala na ang pagkapanalo kay Consuelo ay isa lamang maliit na bahagi ng isang mas malaking labirinto. Naramdaman ni Ina ang lamig na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Kahit na mainit ang gabi. Sino ka? Tanong ni Ina. Ang kanyang tinig ay matatag kahit na ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng babae, na sinabayan ng isang mahinang tawa na tila hangin sa madilim na pasilyo. Ang mahalaga ay ang alam ko. Si Consuelo ay isa lamang tuta sa loob ng isang malaking organisasyon. Akala mo ba nagnanakaw lang siya? Ina, ang perang kinulimbat nila ay hindi lang napunta sa luho. Iyan ang pambayad sa isang kasunduang nakapatong sa dugo ng iyong mga magulang. Binabaan siya ng telepono. Walang tunog kundi ang nakakabinging pag-beep ng linya. Hindi na nakatulog si Ina. Lumabas siya sa kanyang silid at naglakad patungo sa silid-aklatan ng mansyon. Doon sa ilalim ng mga lumang dokumento na iniwan ni Mr. Salazar, nagsimula siyang magsaliksik. Binuklat niya ang mga folder na may tatak na confidential.
Bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalang hindi niya pamilyar, mga kumpanya na nakabase sa labas ng bansa, at mga transaksyong nagaganap sa gabi. Habang nagbabasa, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, Vargas Holdings. Ito ang kumpanyang nakikipag-partner sa De La Vega Holdings sa mahabang panahon. Ina, isang boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Si Don Eduardo ay nakatayo sa may pintuan, may hawak na isang baso ng mainit na gatas. Hindi ka pa natutulog? Tumingin si Ina sa kanyang ama. Itay, may tumawag sa akin. Sinasabi nilang si Consuelo ay bahagi lamang ng isang mas malaking grupo. Alam niyo ba kung ano ang Vargas Holdings? Nabigla si Don Eduardo. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Inilapag niya ito sa mesa at lumapit kay Ina. Saan mo narinig ang pangalang iyan? May tumawag sa akin. Sabi nila, ang pagkamatay ni na mama at papa ay may kinalaman sa kanila. Paliwanag ni Ina, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mukha ng ama. Huminga ng malalim si Don Eduardo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapayapaan, ay biglang napuno ng pait. Ina, ang mga Vargas, sila ang mga taong sumira sa ating pamilya noon. Akala ko ay tapos na ang lahat ng tumakas tayo. Pero mukhang hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat ng pag-aari ng mga De La Vega. Bakit ninyo itinago sa akin ito? Tanong ni Ina. Dahil ayaw kong madamay ka sa panganib. Ayaw kong maranasan mo ang takot na naranasan ko. Sagot ng ama. Pero ngayon, wala na tayong choice. Ang pagbagsak ni Consuelo ay nagbukas ng pinto para sa kanila. Alam nilang wala na ang kanilang proteksyon sa loob ng bahay na ito. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang nanggaling sa labas ng mansyon. Agad na pinatay ni Don Eduardo ang mga ilaw. Umakyat ka sa itaas, Ina. Dalhin mo si Junior at magtago sa panic room. Utos ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala. Itay, hindi ako aalis nang wala kayo. Pumunta ka na, sigaw ni Don Eduardo, sabay bunot ng isang radyo para tawagan ang seguridad. Sa dilim, narinig ni Ina ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na papalapit sa mansyon. Hindi ito ang mga pulis. Ang mga yabag ay mabigat, sadyang nagpaparinig at puno ng banta. Ang bawat paghakbang ni Ina sa madilim na pasilyo ay tila isang pagtakas mula sa kanyang sariling hininga. Yakap-yakap niya si Junior, napilit na pinatatahimik habang ang mga luha nito ay nababasa ang kanyang balikat. Sa bawat sulok ng mansyon, ang tunog ng mga yabag na papalapit ay nagiging mas mabilis, mas matapang, at mas nakakatakot. Pagdating nila sa panic room na nakatago sa likod ng isang malaking aparador, agad na ipinasok ni Ina ang code. Bumukas ang bakal na pinto, naglalabas ng isang malamig at makipot na hangin. Nang tuluyan silang makapasok, hindi na niya napigilan ang paghingal. Panginoon, iligtas ninyo kami, bulong niya habang inilalapat ang kanyang likod sa malamig na pader ng bakal. Sa loob ng silid, may mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang parte ng mansyon. Sa screen, nakita ni Ina ang mga lalaking nakasuot ng itim, may hawak na mga gamit na pambukas ng pinto. Hinahanap nila ang opisina. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng sala, hindi natitinag, kahit na napapalibutan na ito ng mga estranghero. Nasaan ang dokumento, Eduardo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay garalgal, pero puno ng awtoridad. Hinding-hindi ninyo makukuha ang hinahanap ninyo. Matapang na sagot ni Don Eduardo. Sa isang mabilis na kilos, hinampas ng lalaki ang mukha ng matanda gamit ang hawak na bakal. Napaluhod si Don Eduardo. Naramdaman ni Ina ang matinding sakit sa kanyang puso, isang kirot na tila siya mismo ang tinamaan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumabas, pero alam niyang ang kaligtasan ni Junior ang kanyang prioridad. Kailangan kong gumawa ng paraan, isip ni Ina. Tiningnan niya ang mga gamit sa loob ng panic room. May isang emergency phone na direktang nakakonekta sa istasyon ng pulisya at sa seguridad ng mga De La Vega. Ngunit ang linya ay tila pinutol na. Tumingin siya sa isang maliit na cabinet kung saan nakatago ang isang lumang tablet na ginagamit sa pag-monitor ng lahat ng camera sa mansion. Habang nagmamasid ang mga estranghero sa loob ng opisina, maingat na pinindot ni Ina ang emergency override button sa tablet. Sa isang iglap, ang lahat ng pinto ng mansyon ay automatikong nag-lock, at ang mga security sensors ay naglabas ng nakabibinging tunog ng alarma na yumanig sa buong gusali. Ang mga lalaki ay nagkagulo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ina sa monitor na nagkaroon ng pagkakataon si Don Eduardo na makawala.
Mabilis na tumakbo ang matanda patungo sa lihim na exit sa kusina. Nasa kusina siya, habulin niyo, sigaw ng isa sa mga lalaki. Hindi pwedeng manatili si Ina sa loob. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng mansyong ito na hindi alam ng mga estranghero. Habang abala ang mga lalaki sa paghahanap sa kanyang ama, kinuha ni Ina ang isang mabigat na plorera sa gilid ng panic room at maingat na binuksan ang pinto. Junior, makinig ka sa akin, pabulong na sabi ni Ina sa anak. Dito ka lang sa loob. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako ang kumakatok, na intindihan mo? Tumango ang bata kahit nabakas ang takot sa kanyang mga mata. Mag-ingat po kayo, Mama. Lumabas si Ina. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila kumakaway sa kanya. Hawak ang plorera, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina kung saan narinig niya ang nagbabanggaan na mga gamit. Alam niyang ang kaligtasan ng kanyang ama at ang katotohanan tungkol sa kanilang pamilya ay nakasalalay sa bawat galaw niya sa gabing ito. Sa isang iglap, nakita niya ang isa sa mga lalaki na papalapit sa pinagtataguan ng kanyang ama. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang mabilis at malakas na paghampas, tinaob niya ang plorera sa ulo ng lalaki. Ang lalaking hinampas ni Ina ay bumagsak ng walang malay sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang babala sa iba pang mga estranghero sa paligid. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Ina, isa pang anino ang biglang sumulpot mula sa gilid ng refrigerator. Akala mo ba ay matatakasan mo kami, binibini? Ang boses ng lalaki ay malalim, puno ng pananakot. Hindi na nag-isip si Ina. Sa isang mabilis na pag-ikot, kumuha siya ng isang matalim na kutsilyo mula sa butcher's block na nasa ibabaw ng mesa. Hindi siya marunong lumaban, ngunit ang instincts ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak at ama ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Lumabas kayo rito, sigaw ni Ina, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ninyo makukuha ang mga dokumentong hinahanap ninyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Don Eduardo. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Ina, tumakbo ka na, huwag mo silang intindihin. Ngunit hindi tumakbo si Ina. Sa halip, hinila niya ang fire suppression system na nasa kisame ng kusina. Sa isang iglap, ang makapal na puting bula ay bumuhos sa buong paligid, nagpapalabo ng paningin ng mga estranghero. Ang kusina ay naging isang mundo ng puting ulap. Itay, dito, sigaw ni Ina. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalito ng mga lalaki, hinila niya ang braso ng kanyang ama at mabilis silang dumaan sa maliit na service door na nakakonekta sa garahe. Paglabas nila sa garahe, sumakay sila sa isang lumang sasakyan na nakatago sa likod ng mga puno. Mabilis na pinaandar ni Ina ang makina. Ang tunog ng pagsabog ng gulong sa semento ay tila musika sa kanyang pandinig habang papalayo sila sa mansyong naging bilangguan at ngayon ay naging battlefield ng kanilang buhay. Habang nagmamaneho sa madilim na kalsada ng San Diego, ramdam ni Ina ang paghingal ng kanyang ama. Bakit mo ginawa yun, Ina? Masyadong mapanganib, wika ni Don Eduardo habang pinupunasan ang sugat sa kanyang noo. Dahil kayo ang pamilya ko, Itay Watata. Sagot ni Ina, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Hindi ko hahayaan na kayo ang mawala sa akin gaya ng pagkawala ni na Mama. Ang mga Vargas, hindi sila titigil, babala ni Don Eduardo. Kailangan nating pumunta sa safe house na inihanda ko nung una pa lang. Doon, ligtas tayo. Doon, may mga dokumento tayong kailangan para tuluyang maipakulong ang mga Vargas. Habang bumabagtas sila sa daan, isang itim na van ang biglang sumulpot sa kanilang likuran. Ang mga ilaw nito ay nakasilaw sa kanilang rearview mirror. Sinusundan sila. Ina, bilisan mo! Sigaw ni Don Eduardo. Sa gitna ng kaba, nakita ni Ina ang isang malaking tulay sa unahan. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya kayang labanan ang van sa pamamagitan ng bilis, gagamitin niya ang kapaligiran. Habang papalapit sa tulay, huminto siya ng bigla, hinayaan ang van na mauna, at sa isang mabilis na maniobra, itinulak niya ang kanilang sasakyan patagilid, harang sa daan. Ang mga lalaki sa van ay napilitang huminto. Sa gitna ng dilim, naglabas si Ina ng isang flare gun na nakita niya sa loob ng sasakyan. Umalis na kayo, sigaw ni Ina, habang itinutok ang flare gun sa tangke ng gasolina ng van na tumagas ng mabangga ito sa railings. O, magsasama-sama tayong lahat dito.
Sa takot na masabugan, ang mga lalaki sa van ay mabilis na lumabas at tumakbo palayo sa dilim. Naiwan si Ina at ang kanyang ama sa gitna ng tulay, humihingal, ngunit buhay. Ang hangin sa loob ng safe house ay amoy tuyong kahoy at alikabok. Ngunit para kay Ina, ito ang pinakamabangong lugar sa mundo dahil dito, ligtas sila ni Junior. Matapos ang nakakapagod na pagtakas, nakaupo si Don Eduardo sa isang lumang silya habang sinusuri ng mga tauhan niya ang mga dokumentong nailigtas mula sa mansyon. Ito ang lahat, Itay, ani Ina. Habang inilalapag ang isang encrypted na hard drive at mga orihinal na titulo sa harap ng ama. Lahat ng ebidensya ng korupsyon ng mga Vargas ay nandito. Binuksan ni Don Eduardo ang laptop. Sa screen lumabas ang listahan ng mga ari-ariang ninakaw at ang mga pangalan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol. Ngunit sa gitna ng mga dokumento, isang file ang pumukaw sa atensyon ni Ina. Ito ay isang video file na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Pinindot ni Ina ang play. Ang video ay nagpapakita ng isang pagpupulong sa isang madilim na silid. Doon nakita niya ang mukha ni Doña Consuelo kasama ang isang lalaking hindi niya kilala, ang pinuno ng Vargas Holdings. Kailangan nating alisin si Eduardo bago siya makabalik mula sa ibang bansa. Wika ni Consuelo sa video, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Kapag nawala siya, ang buong De La Vega Empire ay mapapasa atin. Naramdaman ni Ina ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang physical na sugat. Hindi lang pala pera ang habol nila ang buhay ng kanyang ama. Ina, mahinang tawag ni Don Eduardo. Hindi ko sinabi sa iyo noon dahil ayaw kong lumaki kang may galit sa puso mo. Pero ngayon, nakikita mo na ang dahilan kung bakit tayo kailangang manindigan. Hindi na lang ito tungkol sa akin, Itay. Sagot ni Ina, habang tumitingin sa natutulog na si Junior sa kabilang kwarto. Tungkol ito sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko hahayaan na ang mga taong ito ay patuloy na maghari sa buhay ng mga inosente. Biglang tumunog ang intercom ng safe house. Isang boses ang nagsabi, Don Eduardo, may mga sasakyan sa labas. Mukhang natuntun nila ang lokasyon natin. Napatayo si Ina. Paano nila nalaman? May traidor sa loob, seryosong sagot ni Don Eduardo habang kinukuha ang kanyang baril. Ina, dalhin mo si Junior sa likurang pinto. May sasakyan doon na handa para sa inyo. Ipadadala ko kayo sa isang lugar kung saan hindi kayo matutunton ng kahit sino. Hindi ako aalis nang wala kayo, giit ni Ina. Kailangan mong gawin ito, Ina. Ang mga dokumentong ito ay kailangang makarating sa media at sa mga awtoridad. Kung mahuhuli tayong lahat, mawawala ang pagkakataon nating mabigyan ng hustisya ang mga magulang mo, paliwanag ng ama. Sa kabila ng kanyang takot, tumango si Ina. Alam niyang ito ang huling pagkakataon upang tapusin ang lahat. Bago siya umalis, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Mag-ingat kayo, Itay. Paglabas niya sa likurang pinto, sinalubong siya ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila humuhugas sa kanyang mga pag-aalinlangan. Habang tumatakbo siya patungo sa sasakyan, narinig niya ang unang putok ng baril mula sa loob ng safe house. Ang bawat putok ay tila isang tibok ng puso na unti-unting humihina. Ngunit hindi na lumingon si Ina. Alam niyang ang tanging paraan para mabigyang halaga ang sakripisyo ng kanyang ama ay ang magtagumpay sa misyong ito. Ang ulan ay bumabagsak ng malakas. Tila mga luha ng langit na naguhugas sa madilim na lihim ng San Diego. Habang mabilis na minamaneho ni Ina ang sasakyan patungo sa istasyon ng telebisyon, ang bawat kidlat na gumuguhit sa himpapawid ay nagbibigay ng maikling liwanag sa kanyang matapang na mukha. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang hard drive na naglalaman ng katotohanan. Ang susi sa pagbagsak ng mga Vargas. Hindi na ako ang ina na yumuyo ko sa inyo, bulong niya sa gitna ng ugong ng makina. Ngayon, ako na ang magpapanagot sa inyo. Pagdating niya sa harap ng gusali ng pinakasikat na network sa bansa, hindi na siya nag-atubili. Hinarap niya ang mga gwardya, ang kanyang anyo ay basa ng ulan at puno ng determinasyon. Hindi na siya isang aliping nangangatog. Siya ay isang babaeng may misyong hindi pwedeng pigilan. Nasaan ang producer ng programang pabalita? Tanong niya sa isang matapang na tinig. Mayroon akong hawak na ebidensya na magpapabagsak sa Vargas Holdings, ngayon na mismo. Sa loob ng studio, habang inihahanda ang live broadcast, ramdam ni Ina ang kaba sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Nakaupo siya sa harap ng camera, ang kanyang reflection sa screen
ay nagpapakita ng isang babaeng dumaan sa apoy at muling isinilang. Inahanda na tayo sa loob ng 10 segundo, wika ng producer. Nang magsimula ang on-air signal, huminga ng malalim si Ina. Sa kabilang dulo ng telebisyon, sa mga tahanan ng mga mamamayan, sa loob ng mga opisina ng mga Vargas, at maging sa loob ng kulungan kung saan naroon sina Consuelo, ang bawat mata ay nakatitig sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagsisimula ni Ina, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ako si Ina. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako na ang pagpapakumbaba ay ang tanging paraan para mabuhay. Pero ngayong gabi, ilalantad ko ang katotohanan na matagal nang binabaon ng mga taong nag-aakalang nasa kanila ang lahat ng kapangyarihan. Isa-isa niyang ipinakita ang mga dokumento. Binanggit niya ang mga pangalan, ang mga petsa, at ang mga krimen na ginawa ng Vargas Holdings at ng pamilya ni Ramon. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang martilyong humahampas sa pundasyon ng kasamaan. Habang nagpapatuloy ang broadcast, nakita niya sa monitor ang kaguluhan sa labas ng gusali. Ang mga tauhan ng mga Vargas ay sinusubukang pigilan ng signal, ngunit huli na ang lahat. Milyon-milyong tao na ang nakapanood. Ang buong bansa ay nagising sa katotohanang matagal nang itinatago. Hindi ko ito ginagawa para sa pera, pagtatapos ni Ina, habang tumitingin diretso sa camera. Ginagawa ko ito para sa lahat ng mga biktima na hindi nabigyan ng boses. Ang hustisya ay hindi nabulag. Ngayon, nakikita na natin ang lahat. Nang matapos ang broadcast, biglang tumahimik ang buong studio. Sa labas, narinig niya ang mga sirena ng pulisya. Hindi para sa kanya, kundi para sa pag-aresto sa mga taong nasa loob ng listahan na kanyang ibinunyag. Naramdaman ni Ina ang isang matinding panghihina. Ang tensyon na matagal niyang kinimkim ay unti-unting kumakawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapagod, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Ina, boses iyon ng kanyang ama, mahina ngunit buhay. Nagawa mo ang lahat. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng nawala, alam ni Ina na sa wakas, ang hustisya ay nagtagumpay na. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay hindi na tila pait, kundi simula ng isang bagong pag-asa. Ang epekto ng pagbunyag ni Ina ay mabilis at walang awa. Parang isang malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng San Diego. Sa loob ng wala pang isang oras matapos ang kanyang broadcast, ang mga opisina ng Vargas Holdings ay dinumog ng mga awtoridad. Ang bawat pahina ng kasinungalingan na binuo nila sa loob ng maraming taon ay isa-isang pinunit ng batas. Sa kulungan, ang balita ay mabilis na kumalat. Si Doña Consuelo, na dati ay nag-aakalang siya ay untouchable, ay nakaupo lamang sa isang madilim at malamig na sulok. Ang bawat bulong ng mga kapwa niya preso ay tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na realidad ng kanyang mga nagawang pagkakamali. Samantala, sa isang ligtas na pasilidad, muling nagkita sina Ina at Don Eduardo. Ang matanda ay may sugat sa braso mula sa nakaraang sagupaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki habang nakatingin sa kanyang anak. Nagawa mo ang hindi ko nagawa sa loob ng mahabang panahon, Ina. Wika ng ama habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Ina. Binigyan mo ng katarungan ang iyong ina. Binigyan mo ng dangal ang ating pangalan. Hindi ito sa akin, Itay, sagot ni Ina, habang pinagmamasdan si Junior na naglalaro sa gilid ng silid. Ito ay para sa lahat ng mga taong inaapi dahil akala nila ay wala silang laban. Gusto kong malaman nila na sa bawat pait may katumbas na liwanag. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi pa ng kwento ang hindi pa natatapos. Ang mga dokumento na inilabas ni Ina ay nagsiwalat din ng mga pangalan ng ilang mga opisyal na tumanggap ng suhol mula sa mga Vargas. Ang mga taong ito, na dati ay nasa kapangyarihan, ay nagsisimula na ring magkagulo. Hindi pa sila titigil, Itay, babala ni Ina. Ang mga Vargas ay may mga kasabwat pa sa gobyerno. Hindi sila basta-basta susuko. Alam ko, sagot ni Don Eduardo. Kaya naman may inihanda akong plano. Ang mga ebidensyang ito ay ipapadala rin sa International Court upang matiyak na wala nang makakaimpluwensya sa ating hustisya. At habang ginagawa natin iyon, kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ng ating pamilya. Biglang pumasok si Mr. Salazar,
Ang kanyang mukha ay seryoso. Don Eduardo, Ina, may dumating na mga abogado mula sa panig ng mga Vargas. Humihingi sila ng negosasyon. Nagkatinginan ang mag-ama. Ang negosasyon? Matapos ang lahat ng ginawa ng mga Vargas sa kanila, ang pamilyang ito ay nangarap pa ng isang kasunduan. Tumayo si Ina. Ang kanyang tindig ay hindi na nakayuko, kundi tuwid na tuwid. Sabihin mo sa kanila, Mr. Salazar, na tapos na ang panahon ng negosasyon. Ang tanging kasunduan na tatanggapin ko ay ang kanilang pag-amin sa lahat ng krimen at ang pagbabalik ng lahat ng ninakaw nila sa mga taong kanilang inapi. Kung hindi, wala na tayong dapat pag-usapan. Ang pagtanggi ni Ina sa negosasyon ay nagpahiwatig ng isang bagong yugto. Hindi na siya ang biktima na naghihintay ng awa. Siya na ang nagtatakda ng mga patakaran. Sa labas, ang araw ay unti-unting sumisikat, at ang liwanag nito ay tumatama sa mukha ni Ina. Isang mukha ng isang babaeng hindi na natatakot sa dilim. Lumipas ang mga linggo, at ang ingay ng mga iskandalo ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng paghilom. Ang San Diego, na dati ay balot ng takot dahil sa impluwensya ng mga Vargas, ay nagsisimula ng makahinga ng maluwag. Ang mga kumpanya ay unti-unting ibinabalik sa mga tamang may-ari, at ang hustisya, bagamat mabagal, ay nagiging konkretong katotohanan. Sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, na ngayon ay isa ng tahanan na puno ng liwanag, naghahanda si Ina para sa isang maliit na pagtitipon. Hindi ito marangyang party, kundi isang simpleng hapunan para sa mga taong tumulong sa kanya sa gitna ng unos. Naroon si Mr. Salazar, ang mga tapat na kawani na hindi nagpadala sa pananakot, at ang ilan sa mga kaibigang hindi siya iniwan. Habang nag-aayos si Ina sa harap ng salamin, hinaplos niya ang kanyang sariling mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang ina na dating yumuyuko sa harap ni Consuelo. Siya ay isang babaeng may malalim na sugat, ngunit ang mga sugat na iyon ang nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Mama, tawag ni Junior mula sa pintuan. Ang bata ay may hawak na isang papel na may drawing ng isang magandang bahay. Para po sa inyo. Kinuha ni Ina ang papel. Ang ganda naman, anak, ano ito? Bahay natin, Mama. May garden, may malaking puno, at masaya tayo, sagot ng bata habang niyayakap ang kanyang binti. Napangiti si Ina, at sa pagkakataong iyon, tumulo ang isang luha. Hindi ng sakit, kundi ng labis na kagalakan. Ito ang dahilan, bulong niya sa kanyang sarili. Ang lahat ng paghihirap ay para sa kapayapaan ng batang ito. Pagbaba niya sa hagdan, sinalubong siya ni Don Eduardo. Ang matanda ay mas malakas na ngayon, bagamat may mga bakas pa rin ng pagod sa kanyang kilos. Ina, dumating na ang mga panauhin, handang-handa na ang lahat. Salamat, Itay, sagot ni Ina. Habang nagaganap ang hapunan, walang mga kwento ng paghihiganti o galit. Ang pag-uusap ay tungkol sa hinaharap. Ang pagpapatayo ng isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso, ang pagbibigay ng scholarship sa mga bata, at ang pagpapanatili ng integridad ng kanilang mga negosyo. Ito ang tunay na tagumpay. Ang paggawa ng mabuti sa gitna ng mundo na minsan ay naging masama sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng saya, hindi nakalimutan ni Ina ang mga aral ng nakaraan. Alam niyang ang kapayapaan ay isang bagay na dapat ingatan araw-araw. Ina, wika ni Mr. Salazar sa isang tabi. Ang hatol sa mga Vargas ay ilalabas na bukas. Marami ang nag-aabang sa labas ng korte. Tumango si Ina. Hayaan silang makita ang katotohanan, Mr. Salazar. Ang mahalaga, tapos na ang kanilang kapangyarihan sa buhay ng maraming tao. Habang pinapanood niya ang kanyang ama na nakikipaglaro kay Junior, naramdaman ni Ina ang isang gaan sa kanyang kalooban. Ang bawat tanikala na gumapos sa kanya sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng naputol. Hindi na siya ang bilanggo ng kanyang nakaraan. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling kinabukasan. Sa labas ng bintana, ang buwan ay maliwanag, tila isang saksi sa isang babaeng hindi sumuko hanggang sa mahanap ang kanyang sariling liwanag. Ang araw ng hatol ay dumating ng may dalang malamig na simoy ng hangin. Sa labas ng bulwagan ng korte, dagsa ang mga tao. Ang ilan ay may hawak na plaka ng hustisya, ang iba naman ay tahimik na naghihintay. Nang lumabas si Ina mula sa kanyang sasakyan, tumigil ang bulong-bulungan. Ang kanyang tindig ay simple ngunit may autoridad, suot ang isang puting dress na sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang layunin.
Pagpasok sa loob, tumama ang kanyang paningin kay Doña Consuelo at Ramon. Wala na ang mamahaling alahas at seda. Sila ay nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Ang kanilang mga mukha ay tuyot at bakas. Ang pagsisisi na tila dumating na ng huli. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, umiwas ng tingin si Consuelo. Ang kanyang pride ay tuluyang gumuho. Nagsimula ang pagbasa sa hatol. Ang bawat salita ng hukom ay tila isang matalim na hatol na nagpapatunay na ang katotohanan ay hindi kayang bilhin ng salapi. Habang binabasa ang sentensya, pagkakakulong ng habambuhay para sa mga krimen ng pandarambong at pagpapakana ng krimen, isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Walang sigawan ng pagdiriwang mula kay Ina. Sa halip, yumuko siya at nagdasal. Hindi siya nakaramdam ng saya sa pagkakakulong ng kanyang mga kaaway, kundi isang matinding kaluwagan. Tapos na ang digmaan. Paglabas ng korte, hinarap ni Ina ang mga mamamahayag. Hindi ito tagumpay ko lamang, wika niya sa harap ng maraming mikropono. Tagumpay ito ng bawat taong naglakas loob na magsalita laban sa maling sistema. Ang hustisya ay hindi nagtatapos sa pagkakulong ng mga tao. Ito ay nagsisimula sa pagbabago ng ating sariling mga puso. Pagbalik sa mansyon, isang malaking pagbabago ang naganap. Ang mga silid na dati ay puno ng malamig na hangin at galit ay napuno ng tunog ng musika at tawanan. Ang foundation na itinatag ni Ina ay nagsisimula ng tumanggap ng mga biktima ng pang-aabuso. Binibigyan sila ng tirahan, edukasyon at bagong pag-asa. Sa hapon ng araw na iyon, dinala ni Ina si Junior sa puntod ng kanyang mga magulang. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting bulaklak. Nagawa natin, Mama, Papa din, bulong ni Ina habang hinahaplos ang lapida. Hindi ko man maibabalik ang oras, pero siniguro ko na ang inyong legacy ay hindi na madungisan ng kasinungalingan. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan, nakita ni Ina si Don Eduardo na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang napakagandang tanawin na tila nangangako ng panibagong bukas. Anak, tawag ng kanyang ama. Sa wakas malaya ka na. Ngumiti si Ina, isang ngiti na mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumingin siya sa malayo, sa horizon kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Ang nakaraan ay hindi na tanikala. Ito ay naging aral na lamang na nagpatibay sa kanya. Hawak ang kamay ni Junior. Nagsimula silang maglakad pabalik sa kanilang tahanan. Ang bawat hakbang ay magaan. Walang bigat ng utang na loob o takot. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, natagpuan ni Ina ang pinakamahalagang kayamanan. Ang sarili na matagal niyang kinalimutan. At sa mundong ito, alam niyang anuman ang dumating, handa na siyang harapin ito. Nang may dangal, nang may tapang, at nang may buong pag-ibig. Isang taon ang nakalipas. Ang mansyon na dati ay saksi sa pait at pagdurusa ay puno na ngayon ng buhay. Ang mga bintana ay nakabukas, hinahayaan ang sariwang hangin at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita sa hardin na pumasok sa loob. Si Ina, na ngayon ay matagumpay na nagpapatakbo ng De La Vega Foundation, ay nakaupo sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay mahinahon nang nakahawak sa isang baso ng tsaa habang pinagmamasdan ang mga bata sa shelter na naglalaro sa damuhan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim. Siya ay isang babaeng nagdadala ng liwanag sa iba. Sa kanyang tabi, tahimik na naupo si Don Eduardo. Hindi na kailangang magsalita. Ang kanilang presensya sa isa't isa ay sapat na upang ipakita ang pagkakaunawaan at pagmamahal na matagal na nilang inasam. Masaya ka ba, Ina? Tanong ng ama sa mahinang tinig. Tumingin si Ina sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang sikat ng araw ay tila isang gintong landas. Masaya po ako, Itay. Hindi dahil sa nakuha ko ang hustisya, kundi dahil natutunan kong patawarin ang aking sarili sa mga taong hinayaan kong manakit sa akin noon. Natutunan kong ang tunay na lakas ay wala sa pagganti, kundi sa pagpili na maging malaya. Sa kabilang bahagi ng hardin, nakita ni Ina si Junior na tumatakbo patungo sa kanya. Bitbit ang isang bagong drawing. Sa larawang ito, hindi na lamang bahay ang iginuhit ng bata. Iginuhit nito ang kanyang ina na nakangiti. May suot na korona ng mga bulaklak at may hawak na liwanag. Mama, ito po para sa inyo, sigaw ng bata. Yinakap ni Ina nang mahigpit ang kanyang anak.
Sa bawat tibok ng puso ni Junior, nararamdaman niya ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Ang nakaraan ay mananatiling aral, ngunit ang hinaharap ay malinis na pahina na siya mismo ang magsusulat.